Good evening po sa inyong lahat. Kagaya ho ng aking nabanggit sa simula, ngayon po ay ang kapistahan ng isa siguro sa mga kilalang santo sa simbahan natin, lalo na ng mga taga-UST, na, ng mga Dominican, si Saint Thomas Aquinas. At pag sinabing Santo Tomas de Aquino, sabi nga ito'y napakalaki daw. Alam niyo sa sobrang talino niya, mahilig, dahil siya ang patron ng mga guro. Kaya happy Teachers Day sa mga teachers din. Siya ang patron ng mga educators, no? Dahil sa siya nga ay biniyayaan ng Diyos ng karunungan, ng katalinuhan. At sabi sa kwento, dahil sa sobrang tindi ng kanyang pag-aaral, basa ng basa, ayaw nang tumayo, kaya habang kumakain, nagbabasa pa rin. Kaya nga sabi sa isang legend o kwento, alam niyo po yung kanyang upuan, pinutulan na, sinukatan na. Dahil nga sa kanyang laki na ng tiyan niya. No? Dahil kumakain din, pero kahit siya ay kumakain, nagbabasa pa rin. Nag-aaral pa rin. Alam niyo ho, iyan ang isa yata sa kanina, bago pumunta rito, may napanood ako sa social media. Sabi, ano yung isang bagay na pinanghihinayangan mo? O kaya, nagbigay ng isang salita, kailangan niyang sagutin din ng isang salita. Nung sinabing, panghihinayang, ang sagot niya, education. Hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral. Sasabihin natin siguro, Father, hindi naman po lahat ang nakakatapos ay maganda ang buhay. Hindi naman po lahat ng nakakagraduate maginhawa sa buhay. Well, sa isang banda, totoo naman, kung pagtitignan natin ang katotohanan na nangyayari ngayon, pero hindi yung lisensya para hindi nyo na pag-aralin ang mga bata. Para hindi na magsikap makatapos ang isang estudyante. Hindi lisensya yun. Sa totoo lang ho, nung ako ay pumasok sa seminaryo, akala ko, pag nagpari ka, totoo ito, akala ko nung kayo pumasok ng seminaryo, wala nang mathematics, wala nang science, wala nang civic at kultura, wala nang history. Akala ko puro dasal lang, Biblia lang. Naku po, may trigonometry, may algebra. Di wala rin, hindi ako nakalusot. Talagang hinahabol ko yung aking grades. Umiiyak ako noon. At meron pa kaming carpentry. Sabi ko na pa naman ito, mga subject na ito, kailangan, meron pa kaming tungkol sa batas, no? Constitution and bylaws. Sabi ko na ba ito? Pero alam mo ninyo, pagdating ng panahon, ako'y naging pari na, ay talagang hindi mo namang maya't maya magko-compute. Pero kailangan din mag-compute, lalo na kung mako-compute mo ninyo, nakamagkano ba tayo ng gastos ngayong buwan na ito? Magkano bang nakolekta natin ng buwan na ito? Pero alam niyo kung anong tinuturo talaga sa atin ay ang tama, mabuting pag-iisip. Kasi sa buhay naman, hindi ka man magko-compute ng science, yung bang mga, ano bang tawag doon sister, yung mga sa science mo, yung mga nitrogen, yung mga oxygen, ano man tawag sa ganun? Sa chemistry. Pero alam niyo po, hindi nang naman yun ang tinuturo nun eh. Ang itinuturo sa eskwelahan ay ang tama, malinaw, mabuting pag-iisip. Bakit? Dahil ang pag-iisip ay biyaya ng Diyos. Lahat tayo. Kaya walang taong walang isip. Walang taong bobo. Wala. Hindi lang ginagamit. Ginamit man sa maling bagay. Sa masamang paraan. Kaya nga ano ang paalala ng mga pagbasa natin ngayon? Anong sabi ni Kristo? Si Kristo nagturo ng nagturo. Marahil nakikita ng Panginoon. Nakita ng Diyos. Hindi nyo ginagamit ng tama ang binigay ko sa inyo. Hindi lang yung kalikasan. Hindi lang yung material na bagay. Hindi natin ginagamit ng mabuti ng tama yung pag-iisip. Maraming matatalinong tuso. Maraming matatalinong madamot. Maraming matatalinong panamantala. Pero marami ring matatalinong kawawa.
nagpapakawawa. Dahil hindi nila ginagamit. Hindi grading system pag humarap tayo sa Diyos. Hindi siguro sasabihin ng Diyos, so lahat ng naka-line of 9 nung nag-aaral, dito ang pila. Lahat ng pasang-awa, dito ang pila. Wala. Isa lang naman daw ang lagi sinasabi, di ba? Anong ginawa mo sa mundo? Anong ginawa mo sa binigay ko sa iyo? Kaya anong sabi ng Panginoon? Ang may pandinig, pakinig. Sa ating unang pagbasa, pinaalala sa atin kung paano ang Diyos ang humubog kay David. Mula sa pagiging pastol, ginawa siyang hari. Pero hindi naman yun agad-agad eh. Kaya anong sabi ng unang pagbasa, ang daming ginawa ng Panginoon kay David. Hinubog siya, tinuruan siya, iningatan siya. Kaya ngayon ay nagbibigay pugay tayo sa lahat ng mga taong humubog sa atin, lalo na mga teachers natin. Nagpapasalamat tayo sa mga taong humubog sa pagkatao natin, sa pananampalataya natin, humubog sa katalinuhan natin, humubog sa kakayahan natin, humubog sa pagkatao natin. Hindi sila laging tinatawag na ma'am at sir, pero marami tayong kakilala, mabubuting kaibigan, mga nakasama sa buhay, mga nakilala sa buhay na tinuruan tayo. Hindi man sila nagkaroon ng diploma, hindi man sila nakatapos ng may karir at propesyon, pero ginamit nila ng mabuti at tama ninong binigay sa kanila. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, kasabay ng paghingi natin sa Diyos, nadagdagan niya ang pananampalataya natin. Sabi nga nila, ang lahat ay biyaya, everything is grace. Ngayon, kung ikaw ay biktima na ng mayayabang na matalino, kung ikaw ngayon ay sinasamantala na ng mga matatalinong madamot, humingi ka ng tulong sa Diyos. Hindi ka walang alam. Nagmamaang-maangan ka lang. Hindi ka walang kaya. Hinahayaan mo lang. Talino, hindi pinapalipas. Ang talino, ginagamit sa mabuti. Amen.